What's up, man? Saan ka ngayon? Na tayo. Photographer. Iba-iba sideline ko, no? Media pa ako ngayon, no? Parang hindi ko trabaho to. Sabihin niya, nagpapanggap lang ako dito. Hindi, ah. Kapagod pala to. Lahat ka ng lakas. Meron pa mamaya, may Oktoberfest pa mamaya. May talent fee pala yun to. O, di ba? Magkano dito? Kulit ng trabaho ko ngayon. Mag-aalas 7 na. May event kasi dun sa taas. At kinuha ako sa register. Inuman daw dun eh. Oktoberfest event siya actually. Inom tayo na. Ayari kayo ngayon. Bakit nandiyan ka? Bakit nun? Sungit mo naman. Yo, libre kami dito. Kung matendant ako dito, binibreng beer pare. Yari sa akin pag wala akong gout. Ito na, yari kayo sa akin ngayon. Ito tayo nitong ano, San Miguel Drop. Ito yung inumin natin. Ay, yelo lang pala. Ang ano. Patay! Ay, bumibiyak na. Bye, guys. Pwede na ginaw mga 6 months. Sarap. Pale to pale. Kaya kainin mo rito yung kero pa rin. Suma siyang sa gilid yan. Bigla na lang kakanta. Kakaiba. Galing. Nakakali mo ang baso na ako. Kakaiba to eh. Hindi ko kinakantahan niya yung nag-iisang guest na Korean. Ang galing. Na-mesmerize yung guest oh. Yeah! Yo, na ginabi na tayo. Medyo mainit na rin sa taas. Medyo nagkakahatakan na rin. Ako sa hotel, mga 7 baso ko na. Libre naman sa amin ng boss namin yun. May tama rin, lakas na ang mga pilpilsan yun. Bukas maaga pa tayo. Diretso tayo ng Tagaytay bukas. Puto, mag-isa na lang ako sa office. Oh. Kunin natin lahat ng mga... Lasing ang puto. Hindi na ako utang na 7 baso. Beer din yung nakainom ko. Although care of our boss naman yun. Nabisabit siya ng babayan. Pero wala ko problema yun. Ay, nalasing ako, nag-aalakad dito so ano, hindi naman lasing, sakto lang, tama lang, tipsy lang. Lap trip na yun, no? Sinuot pa yung ID. Kaninang 5:30, sinabi sa akin na meron daw event yung company. Mahaba ng araw na to, dog, dami natin ginawa. So, syempre, nung umaga, morning, meron tayong, syempre, normal na trabaho. Alala ko yung binulo sa akin nung entertainer doon yung kumakanta. Kumakanta ng Korean, makikita niyo sa video, kaya gago yung sinabi niya. Babae yun ah. Sabi niya, tang ina no, trip nila si ano. May babae doon na, ina sabi niya, tang ina no, trip ni ano, ni Sir ganito si ano no. Gago. Syosa masyado mag-isip kasi gano'n na nga rin, lasig na rin yung medyo big boss namin. Wala lang akong lakad bukas, nandyan ako hanggang alas 12, hanggang may tao dyan, sa makikipagsabayan ako dyan, pero kinontrol ko lang di sarili ko. Putang ina, ang kulit ng puta. Tang ina no. Hindi ko yung kilala, hindi ko ka-close yun ha. Si... Nakalimutan ko na pangalan niya, pero yun nga, kasabayan ko kasi mag-inom eh. Ano siya, housekeeping siya. Pagka merong mga event sa office, papatawag siya para kumanta kasi maganda yung boses niya. Kanta siya, tapos putang ina, nung lumapit ako ron para malapit ako dun sa beer, biglang nakakarami na, di ba? Nakakainom na ako. Diba? Sabi sa akin, tang ina no, hindi ko ka-close yun ha. Sabi niya sa akin, trip nila si... Ha? Bakit? Tinan mo si Sir ganito, nilapitan ako. Sabi ko, lo, grabe naman, tumawa na lang ako. Nakari naman yung babae, pero paano yung mga kursanada kong babae kung hindi taken, hindi ako gusto. Eh, nang umaga, nagkita kami ng kuya ko dito. Kuya ko siya sa hood. Barkada siya ng tito ko. Yun, kita kami dito kanina. Accidentally lang ngayon, baka naka-duty na naman yun ngayon. Dito lang siya sa Griffinstone, dito sa tapat na building. Tapos syempre, konting bati-batian, ganun, kamustahan lang. Halloween kasi kanina eh, Halloween party. Halloween, tain na, ang hindi ko naman inaasahan ngayon. Napapicture ako. Although, eto na, Halloween na, di ba? Launa. Pinahawak sa akin ni Ma'am yung camera. Pinahawak sa akin, sabi ko po siya.
ang dami ng tao dumatating. Sabi ko sa sarili ko, puta nakakahiya naman kung hindi ako magpipicture dito. Puta ang ganda ng pormahan ko. Puta may nakasukbit sa akin na DSLR. Kung hindi ako magpipicture, nakakahiya naman. Napasubo na, di ba? Although marunong ako magawak ng camera, alam ko yung click button, alam ko yung flash, alam ko yung exposure, alam ko yung focus, zoom in, zoom out, alam ko yun. Pero puta hindi ako magaling magpicture. Eh di ito na, puta dumadating na yung mga tao, mga nanay, mga tatay, tawag ito, mga anak nila, mga naka-costume. Alam mo yung pag kahit nakapatay yung camera mo, hihinto sila sa harap mo para ano, picture, ganun. Sabi ko, taga hindi naman nagpipicture eh. Sabi ko tawagin ko kaya si ano. Tapos nagpaturo ako, pakiayos naman to yung focus to kasi hindi talaga ako marunong. Inayos niya, nakita ko, ito lang pala yung pipindutin sa display yung ganito, ganyan, dito ka pala sisilip. Naayos niya, eto na, nag-umpisa na ako, inumpisa ako sa stage bag, pitik ako sa stage baga. Picture ako yung mga clown, may magic show kasi ganyan, pinagtitripan nila yung mga bata. Picture ako, may flash pa, putang ina, akala mo talaga. Tinignan ko lang yung mga photographer ng mga ano, paikot-ikot yun, di ba? Nangarami na ako ng picture, sabay eto na, sisilapitan na sa akin yung mga mami. Picture tayo dito kaya picture mo nga kami, ganyan. Sobrang spontaneous no? Sobrang bilis lang ng mga pangyayari na hindi ka magaling mag-adjust. Putang ina, wala, tameme ako. Yun nga, ang saya lang din na nangyari kasi, puta, may pang-content ako unang-una. Tsaka, damn, na-explore yung mga bagay-bagay na hindi ko na-imagine na gagawin ko pala in the near future. Alam mo yun? Siyempre, tapos na yung party. Umiikot sa buong hotel yung mga bata. Picture ako, bang! Flash hanggang sa nalobat yung camera. Mapapahiya ba tayo sa video natin na daw? Oo, hindi naman. May tama ito, nakapitong baso ng pira ko ngayon. Tira natin kung ay puta, wala pa. Kahit hanggang 15 pa na hindi pa nababangga eh. Tapos na yung Halloween party, pahinga saglit. Tapos tuloy sa trabaho, bags. Oktoberfest naman. Nung una, ayoko mag-participate kasi kailangan nila ng mga registration. Magtataka ako sa registration, konti lang naman nagtao. Nakahanap ako ng buwelo, syempre. Yung mga tao, 6, 7, 7:30, ganyan mga tao, kakabitan mo sila ng strap. Meron nga ako, isa nung kinabitan ng strap, puta sobrang lumag. Tawa ako ng tao. Lista ka kung ilan yung mga pumasok, ilan yung nag-walk-in. Merong 499, anli ihaw lang yung kasama doon. Tapos yung 999, anli beer. Ako, kaya ako napainom kasi ang magbayad sa akin, yung boss ko. Una, medyo nakikiramdam pa ako sa palipaligid. Sabi ko, mamaya na lang ako kukuha ng beer kapag wala naman masyado nakatingin sa akin. Nalilibang na lahat. Eto na, pumwesto na si Tropa, pumangkita na si Tropa, nilapitan ko na yung beer. Kuha na. Doon na nag-umpisa na nagiinom na ako. Marami rin mga guests, mga nasa 20. Marami-rami din. Nag-walk-in, bisita na ganito, bisita na ganyan. Kakabit lang ako ng ng strap sa kamay. Uwi na ako kasi stay pa ako rin, mapaparami pa ako ng iyamin. Kilala ko sarili ko eh. Kung magsistay pa ako ron, wala na, putang ina, baka gumapang na ako ron. Yun nga yung babaeng kasama ko ron, yung housekeeping. Ayun ang kumanta ng Korean kasi meron kami isang Korean guest eh. Tawa lang kami ng tawa doon kasi syempre nakain ng lahat. Enjoy na lang. Ng Korean, 2 tracks pare. Sana palakpak din naman yung Korean eh. Tayo sa loob ng village, sinaraduhan na ako ng gate pero ubra ba sila sa akin? Ina yun, biro lang syempre. Maayos naman yung natin. Papost ko to, kaya mag-alala. Marami na akong mga ganitong video na hindi nyo nakikita. Dahil never nyo naman ako nakita mag-inom eh. Kaya na sinasabi ko, na nalalaman mo yung ins and outs ng company, mga corporate politics, company politics, mga ganun-ganun. Talagang nagkakahablutan eh. Talaga yung nangyayari pala sa corporate yung mga ganun. Iba. Na videoan ko pa yung pangyayari. Parang normal yun eh, yung boss mo inaarbor tong medyo nakakababa sa kanyang empleyado na babaeng maganda. Ganun ang mga type bitan. Mga nakakausap naman ako rin, mga 5 tao rin yung nakausap ko rin. Nakuhanan ko rin sila ng sa event nakuhanan ko rin sila ng mga information, paano nangyayari kapag kunyari OJT ka, inabsorb ka, ganun, magkano ang bayad, may kontrata ba. So hopefully matuloy, di ba? Sabi naman sa atin ng ating uncle, kung bibigyan ka ng napakababang sweldo dyan, kung bibigyan ka ng napakababang compensation dyan, wag na. Pag sabi mo 500 pa yan isang araw, wag na. Kasi hindi mo naman yan kailangan, di ba? So ganun naman sinabi niya sa akin. Hindi ko naman minimum wage naman sila magbigay. Pero yung trabaho ko kakaiba kasi restructuring ng kumpanya. Panibagong system, panibagong methodology, panibagong mga ganito. Gulat ako sa mga pangyayari sa Pilipinas. Kakaiba. Wala, mahina nga lang yung binabata nila dun. Kung ako yun, baka ayaw magsalita. Ay,
Happy Halloween sa inyo lahat. Bisitahin nyo yung mga kaanak, kamag-anak nyo na maalam na. Puntahan nyo sa mga sementeryo nyo kung ano man. Good night. Ito ang Sebastian na lasing.